tinignan ko ulit, hindi ko na dinala yung data. Pero ganun pa rin kahirap yung situation sa ibang lugar. Hindi tulad sa atin na wala pa validly approved divorce. Pero yun ang nilalakad sa Kongreso, alam niyo po ba yun? Magkaroon na rin ng divorce sa Pilipinas. So kung hindi tayo handa na sumama sa isang relasyon panghabang buhay at pangmatagalan, forever, in that sense, kailangan may prepare yung loob nyo. Ano po ba ang mga responsibility ng mga nasa loob ng institusyong kasalan? May binasa po akong 10 items. Sabi ko, para tumagal yung samahan nyo. Kasi parang council na rin po ito. Hindi ako nagkaroon ng mahabang panahon. Binasa ko na lang ng mabilisan. At ganoon din po ang gagawin ko. Actually, marami ito. Pero ito lang po 10 ito. I-share ko sa inyo sa hapong ito. Binasa po natin yung nakasulat sa Ephesians 5 yun, ano? Pastor Ray? Husbands, love your wives, wives, respect your husband, etc. Pinabasa ko po pala yun sa isa sa mga groomsmen. Kasi meron po tayong itinatag doon na Bible bearer. Yung pong Tagalog Bible ko, medyo naging starring role siya doon. Sana meron magandang kuha. Sabi ko yung Bible ko nakasama lang sa ceremony kahit paano. So basahin ko na po ito para hindi tayo humabang masyado. 10 items for you to consider if you're in a marriage institution. It is the things you need to remember and practice in all your days. Number 1, key foundations for a long-lasting relationship or marriage. Number 1, strong communication. Ano po ba gusto sabihin ng strong? Pwede malakas, matatag na palitan ng opinion, ng informasyon. Basahin ko na lang po para pili ko po pala itong i-reproduce at i-share ko na lang sa group chat natin para meron kayong mapagpupunan. Hindi lang po ito original na galing sa akin. Napakarami ng mas matatalino sa akin na dumana sa ganitong sitwasyon. At yung na-distill nila na mga impormasyong kapapakinabangan natin ay kanilang naisulat. Ako naman po'y marunong lang gumamit ng talino ng iba. So I do not wish to claim that this is my own ideas. Sinisend ko lang po sa inyo para hindi na kayo mahirapang maghanap. Okay po mga kapatid? So let's begin. Strong communication. Open, honest, and respectful communication is crucial. Learn to actively listen, express your needs and feelings clearly, and resolve conflicts constructively. Regularly check in with each other to ensure you're both on the same page. Okay. Bigyan ko lang po ng konting payag itong we are both on the same page. Yung medyo malalim-lalim po itong salitang English na gusto lang sabihin, hindi po kayo parehong pahina ang makikitaan ng pangalan nyo. Ang gusto lang sabihin, magkatugma yung ating pinag-uusapan bilang mag-asawa. Kasi po, kung iba naman yung opinion ng may bahay nyo at iba naman yung sinasabi nyo, hindi kayo magtama, sabi nga niyan, cross lines, ay hindi nga magkakaroon ng magandang resulta. Di po ba? Yung isa papunta rito, isa papunta roon, walang mangyayari sa usapin ganyan. So that's the first one. Strong communication. Number 2 po is shared values and goals. Shared. Sa mga tweet, pinaghirapan yung dalawa. A shared vision for the future, including family, finances, and lifestyle, strengthens the bond. While individual goals are important, having some shared aspirations provide a sense of unity and purpose. So kailangan, may pangarap, dapat dalawa kayong bubunuin yung pangarap na yon. Napakahirap po mga kapatid kung ang nangangarap lang yung head of the household, yung lalaki. Yung kanyang may bahay o asawa, hindi tumutog na may pag-iisip. Iba naman yung pangarap niyo. Kaya dapat magkasabay kayo para madaling gawin ang trabaho at mabuo yung vision for the future ng isang pamilya. Pangatlo, mutual respect and trust. Respect each other's opinions, feelings, and individuality. Trust is built through honesty, reliability, and consistent support. Betrayal, whether big or small, can severely damage the foundation of trust. So kailangan pareho kayong nagtitiwala sa bawat isa. Kasi talaga kung mahirap, alam niyo naman po yung kwento, di ba? Pag ang misis ay sobrang silosa at ang mister ay sobrang siloso, napakahirap po ng nagiging samahan. Agree po ba kayo niyan? Lahat na lang yung gagawin mo ay subject to verification. Verify. Ewan ko kung magiging tahimik ang sama niyo kung tuwi-tuwi na tatanungin kami investigation. Meron pang kwento na galing sa ibang tao. Mabigat po yun. So, kailangan merong konting
pagtitiwala. Huwag natin ubusin kung ayaw niyong ibigay. Ang importante lang, give the trust a chance to grow. Pakita niyo naman na you deserve the trust. Pag meron kayong binitawang salita at pangako, ito pa rin nyo. Kasi pag hindi ito ginawa, syempre, mawawala yung tiwala ng kapartner nyo. Baka sabihin, ano ba yun? Sorry for this, ano? Kasi favorite expression ko po to, lawyers are liars. Hindi naman po lahat. Kasi po, kaya po ako hindi tuloy sa pagiging abogado kasi natutunan ko. Ang dami palang kahit diretso na, nagiging balik-baliktad pa. Pag dumaan yan sa mga magagaling na ang tawag niya mga word masters, yung sinabi mo, paglabas iba na ang dating. So, kailangan, pag sinabi mo, yun. Wala nang ibang interpretation. So, that is trust. Okay, next is emotional intimacy. Create a safe space for vulnerability and emotional connection. Share your deepest thoughts and feelings and support each other through life's ups and downs. Regularly express affection and appreciation. Gusto kong bigyan ng konting din itong last word. Regularly express affection and appreciation. Alam niyo po mga kapatid, siguro si Sir Manny mag-agree dito. Pag tumagal na tayo sa isang relasyon, 50 years and above na tayo ay magkasama, there are two possibilities. Lalong tatamis at lalong sasarap yung samahan nyo o magkakaroon ng barrier kasi taken for granted nyo na yung pinagsamaan nyo. Ang karaniwang pinagsabihin natin, alam na ni Mrs. yun eh. Kilala ko lang ugali niya. Ang gusto ko lang pong sabihin, ako, tanggap ko po ito, andyan si Mrs. Pwede niya akong isitahin mamaya. Merong needs ang mga babae na kailangan maibigay din ng mga husband. Yung emotional needs. Hindi pa pwede sa lahat ng bagay yung naisip mo yun na. Intindihin nyo naman. Kasi sa samahan ng mag-asawa, kailangan merong balance. Huwag naman pa na yung sa iyo lang ang iniisip ko. Kaya through the years, habang tumatagal tayo, mas magandang iisipin natin na ba't tayo nakarating ng ganito kahabang samahan. Sa mga twin, di ba? Mrs., you say yes kung okay sa iyo. Would you believe mga kapatid, there are many moments, hundreds, maybe thousands of times, na pag ako'y bumulalas, magsabi ng isang bagay, nagkakasabay pa kami ni Mrs. Exact same word ang lumalabas sa kanya at exactly the same time. Ano po ang gusto sabihin nyo? In biblical scriptures, meron pong sinasabi niya na, and the two shall become one. Hindi lang po yung physical aspect ang pagiging mag-isa. To the point na pag talagang kayo ay magkasama, you imbibe each other's character. You imbibe your thoughts and feelings na hindi man sabihin natin pambihira, pero totoo. Magtataka kayo. Exact same word at the exact same time, yun lumabas. Hindi naman kami nag-usap. Ang biro ko nga kung minsan kay Mrs. natatakot na tuloy ako, baka yung inisip ko rin eh. Kabiro lang po yan, but the point is this. Napakaganda kung yung nasasabi nyo, parehong-pareho, because that is an expression of how well you have lived together as a husband and wife. So yung pong nagbabalak pa lang, planuhin nyo na to. Alamin nyo yung mga needs, wants, desires, sa kayong aspirations ng bawat isa. Kasi po, pag hindi nyo sinamaan yung biyahe ng inyong asawa, either from the male side or the female side, medyo mahirapan po ang samahan. Especially true, nakita ko si Sweng, for those couples na ang kanilang asawa, either the male or the female, are far away from home, trying to earn a living for the family. Napakarami pong trahedya na nangyari. Pag isang mag-asawa ay hiwalay because of financial needs, nagkakaroon ng maraming stumbling blocks, hindrance, temptations, problems. Sabi ko po niya, TTT, trials, tests, and tribulations. Yung pang-apat na dapat mananaig, triumph. After all the three, meron pa rin magandang positive na result at the end of the story. Okay, next, quality time together. Prioritize spending quality time together, engaging in activities you both enjoy. This could be anything from watching movies to going on adventures. The important thing is to be present and engage with each other. Naalala ko to. From watching movies to going on adventures. Tuwing pupunta po kami rito ni Mrs., sabay kami sa adventure. Throughout tuk-tuk, kahit nakagtag at medyo lumulukso-lukso, nakakarating pa rin.
Masakit lang yung puwet. The other day, Tuesday, nanood po kami ni Mrs. sa SM City. Pinanood namin, huwag kayo magtawa nito, ang pinanood namin yung pelikulang How to Train Your Dragon. Okay, thank you very much. Malapit ng ating ending. Ba't kayo natawa? Bakit kayo naman pwede maging bata? Ang gusto ko lang pong sabihin, kung makaka-enjoy tayo ng ganyan, pag-isipan natin, gawin natin yan. Okay, let me just rush through with the rest. Ano po? Kasi pwede pong mahaba to. I could talk for hours on this. But just to give you an idea. Next is shared responsibilities. Fairly divide household chores, financial responsibilities, and childcare duties. This promotes equality and prevents resentment from building up. Next, conflict resolution skills. Disagreements are inevitable, but how you handle them determines the health of the relationship. Learn to communicate effectively during conflicts, find compromises, and focus on solutions rather than blame. Tatlo na lang po. Tapusin ko na ito. Individual growth and support. Support each other's personal growth and development. Encourage each other's hobbies, interests, and aspirations. A healthy marriage allows for individual expressions while maintaining a strong partnership. Number 9, forgiveness and empathy. Be willing to forgive each other's mistakes and show empathy for each other's experiences. Holding on to resentment will only damage the relationship. Finally, seek help when needed. Okay. Alam niyo naman, hindi pwedeng lahat ng problema kaya nating isolve na mag-isa. Tayo-tayo lang. Yung pang-purpose ng mga ninong godparents sa kasal, nakatatanda na makapagbibigay ng magandang payo para ang inyong sama na tumagal. So, on this aspect, mga kapatid, bakit ko i-share sa inyo to? Kasi what happened there, to me, ang naikunik ko, napakagandang experience ko na nagpapatunay ng Panginoon ay binibless niya ang marriage relationship. Kaya paghirapan natin, trabahuhin natin, ng ating sama ay tatagal for life. Till death do us part. With that, may I just say thank you for the opportunity to share this video. Sasaka na lang po yung mga susunod. Meron pa tayong 2 more